Mas pinatibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at tamang pag-adopt ng artificial intelligence. Ito'y sa harap ng 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Diyan sumentro ang naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng 3 araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adapt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East. Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore. Kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ng AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang expansion ng 10 ospital, mga clinic at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang expansion ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Paciente para sa Bayan.